Inamin na rin mismo ng mga judictus at inamin din ni Ralph Recto na nagsabaw-sabaw lang daw si Bangag. Parang for 4 days. Parang ano naman ang expect mo? Humihigop ng sabaw daw si Bangag kaya daw namayat. Excuse me, hindi sabaw ang inihigop ni Bangag. Pulburon. Kaya siya pumapayat. Mo itsura niya ngiwi. Okay? Kahit anong gawin, kahit anong pigil nyo sa kanyang kagurguran, pag umalsa na lahat ng bulate, gurgur na yan. Konting kembot na lang yan. Kaya yung mga bulate nyo sa garden, papirmahin nyo na. Sinisekreto-sekreto pa nila. Tiyo mo, nagkasakit. Lahat tayo mamamatay, walang ligtas. Pero ito si Bangag mukhang inaaratay na. And now, sinasabi nila na kakasuhan daw ni, ay, not really papunta sila doon na papaimbestigahan daw yung nagpapakalat nitong, yung medical documents na ipinost. Kesyo daw, hindi daw magandang yung ginagawa natin. Sisira daw natin yung administrasyon. I don't know kung saan nagaling, pero ako hindi ko pinost yun kasi nga, mayroon akong feeling na pwedeng totoo yun, pero pwedeng tanim yun. Mahilig kasi ang mga bangag na nagtatanim na mga documents. Kaya dapat, kailangan nyo talaga bago i-post, make sure na yung puting ahas is legit. Kaya nga sabi ko, 50-50 ako doon. Whatever, anong palusot ng mga hangag, may sakit si Bangag. Kitang-kita na namamayat siya at ang mga bulati gumagapang na sa kanya. Kahit anong gawin niyang pilit niya, kunyari, nagpapalakas siya, dahil nga sirang-sira na yung katawan niya dahil sa, hindi nga natin alam, sabi ko yung bototitis niya, baka kumalat na, yung kanyang pagsingot, since birth. Damihan niyo pa yung mga bulati na magperma. Si Bonjing Remulla, hindi rin nagpapakita. Feeling ko, ang mga bulati ay ginagapang na siya. Imagine mo, gumapang lahat ng mga bulati, si Bonjing, tapos si Bangag, di ba fiesta tayo? Konting kembot na lang yan. Dapat i-manifest. Di ba binida-bida ni John Vic na, si Zaldico, nakita na namin, may nagtimbre sa amin na nasa Portugal, nasa gated community daw. Niyayabang niya yung kanilang mga intelligence. Napahiya siya. Nakesyo, si Zaldico daw ay nasa Portugal. So nalaman na nasa Sweden si Zaldico. So ibig sabihin, palpak itong si John Vic Remulla saan napupunta yung intelligence fund nila. Nasaan? Imagine mo, hindi alam kung nasaan si Zaldico, binibida-bida. Tapos nagpa-apostil o nagpanotaryo si Zaldico sa Sweden, kung saan nag-file siya ng, I think, pleading or certiorari sa Supreme Court. So anong ibig sabihin nito? Si John Vic Remulla, puro bida-bida, ganun-ganun ang alpot. Gabiga-biga. Kasi nangangarap maging presidente yan. Kaso lagi siyang nasusunog. Hindi napahiya. Ibig sabihin, hindi reliable. Etong Remulla na to, di ba? Puro sila hula-hula. Hindi nila ginagamit yung pera, yung pondo ng bayan para talaga hulihin yung mga dapat nilang hulihin. Puro yabang. O recently, may inulat ang Rappler na napag-alaman na mayroong 455 million na property si Tambaloslos, si Martin Tambaloslos sa Spain, na kung saan recently lang nakuha during Bangag administration. Kita niyo yung mga development ng istorya. Bakit si Romualdez ayaw tutukan ng ombudsman ng Bangag administration? Alam niyo na kung bakit. Siyempre, magkamag-anak sila at magkakasabot. Ngayon, ang niyayabang na si John Vic, dapat isoli ni Zaldico yung $1 billion. Yung ninakaw ni Bangag, yung expose ni Zaldico, ninakaw ni Lisa Tanas, ni Sandro, ni Tambaloslos, bakit ayaw mo ipasole, ha? John Vic? So si Zaldico lang ang magsusole. Sa inyo nakatago, gigil na gigil kayo, naglabas ka na naman ng statement na ano yan? Kriminal talaga si Zaldico kasi yung $100 million ay naipuslit through cryptocurrency. Ba't mo alam? Dahil nag-ano ka rin ba? Lalabas ka rin ng pera? Through crypto. Si Bangag, saan nilabas ang pera? Sa buli niya. Ngayon, gusto niyong panagutin si Zaldico na nag-expose sa inyo. Sa amo mo, John Vic. Pero si Bangag at ang pamilya niya at lahat ng mga kongresista, 18 senators actually yung pinangalanan ng mga Diskaya, and the other kongresistang magnanakaw at mga senador, ayaw nila imbestigahan na may mga malalaking properties. Itong si Tambaloslos sa Amanpulo, sa Spain, worth 445 million pesos. Ayan, inulat ng Rappler
yan. At based on sa kanilang investigation, meron daw 445 million na property itong si Tambaloslos dito sa Soto Grande na sobrang mahal na community. Ang sinasabi dito na yung mansyon sa Spain ay binili noong January 2024 ng isang company na nagngangalang Cecil Property. So ito daw yung Cecil Property ay in-establish nila like days before binili yung mansyon. Ngayon, ang sinasabi dito sa report na kahina-hinala kasi parang yung company na Cecil Property is intended para daw pagtakpan si Romualdez na tunay na may-ari. At sa mga registration papers nitong company na to, 2 pangalan ang nakalagay doon na connected kay Tambaloslos. Yung sinasabi ng report na ang Bravos Holdings na isa sa bumili doon, signatory doon sa pagbili ng property ay ang mga papers sa Security and Exchange Commission na abogadong si Jose Paras ay ang sole incorporator. So, associated kay Bangag. Magkabrad daw sila, business partner sa Upsilon Sigma Phi. Dati din daw siyang board of directors ng Benguet Corporation ng pamilya ni Tambaloslos. At the same address sa Bravos at itong Benguet Corporation na ito. Ito yung attorney Jose Paras na sinasabi din sa ulat. Ngayon, ang additional, hindi lang daw yung connection na yon kay Romualdez. Kasama pa itong si Jonathan Jaya Zudir. Inulat ko to sa inyo, yung asawa ni Krista Jacinto. Laging kasama ni Tambaloslos at kasama doon sa inauguration ng 2022. Then, yung Jaya Sudir na ito yung nag-invite kay Bangag sa Formula 1 nung kapanapanalo pa lang ni Bangag, di ba, sa Singapore. So, itong Jacinto na ito, Krista Jacinto, dati daw itong wala namang pera at ngayon may mga private chopper, plane. Grabe ang mga Hermes, mga properties, may-ari ng kung ano-ano mga kampanya, nakabili ng iba't ibang korporasyon through her husband na si Jaya Sudir. So kung gustong imbestigahan na ombudsman ng Kongreso, ng Senado, itong binabanggit dito sa report na Jaya Sudir na asawa ni Crystal Jacinto, Crystal, okay, not Krista, Crystal Jacinto, makikita kung saan kinukuha ni Crystal Jacinto at ng asawa niya yung maraming pera na pinambili sa kumpanya at makikita kung ano ang koneksyon ni Sudir dito sa kay Tambaloslos. Kasi ang mga companies na inacquire nila ay panahon ni Bangag. Saan nanggaling ang pera? Sino ba itong si Jaya Sudir na ito? Isa lang naman siya sa nakalista na shareholder ng Cecil Property na bumili noong 445 million pesos doon sa Spain na property daw ni Tambaloslos. Sino itong si ano na ito? Jaya Sudir na ito. Okay, siya yung Malaysian business partner ni Romualdez. At yung anak pala, I stand corrected, yung Jonathan Jaya Sudir, anak pala yun, na nakapangalan doon sa Cecil Property, anak. So, anak si Jonathan, ang tatay niya ay si Jaya Sudir. Ito yung jowa o asawa ni Crystal Jacinto na naka-acquire ng napakaraming properties during Bangag administration. Pinapakita sa report na ito na konektado kay Tambaloslos itong mga nabanggit na mga pangalan na nakalagay doon sa registration, sa documents ng property na na-acquire sa Spain. 445 million. Tapos ngayon tahimik-tahimik sa Tambaloslos, ang dididiin mga diskaya o yung mga contractor. Tinga pa lang, yung mga nakuha ng mga contractors, tinga pa lang sa mga nakuha ng Bangag. At itong si Jaya Sudir na ito, di ba? Mga kababayan, ayun na nga, again, asawa ni Crystal Jacinto na nagmamayari ng Contis, Wendy sa Pilipinas. Okay? Dapat imbestigahan saan ba nanggaling ang pera nila. Bakit bigla-bigla? Diba? Bakit bigla-biglang bumili si Tambaloslos at hindi pa, meron pa siyang property sa Amanpulo. Ayaw imbestigahan ni Bangag. Doon lang sila nagsisettle sa mga Mga contractor. Although kailangan susugin ang lahat ng mga nagnakaw sa bayan. Pero yung mga malalaking involved, katulad ni Tambaloslos,
yung mga foreigners na kanilang mga business partners, okay, na ginagamit nilang dummy to acquire that property sa iba't ibang bahagi ng mundo, ayaw imbestigahan. Itong si Romualdez ay dapat imbestigahan lahat ng mga properties na bagong acquire sa panahon ni